These are the words my father told me back when I was alive, such a long time ago. Your health is your wealth, now I'm telling you so. It don't matter how rich with money you are, or if you drive around in a big fancy car. If you're the lord of the manor or the belle of the ball, if you haven't your health, sure you've nothing at all. Your health is your wealth, now don't you forget it. These are the words my father told me back when I was alive, such a long time ago. Your health is your wealth, now I'm telling you so. You can have all your riches of diamonds and gold, but they don't mean nothing when the Lord takes your soul. But the one thing that'll help you along every day is to stop for a moment and kneel down and pray. Your health is your wealth, now don't you forget it. These are the words my father told me back when I was a lad, such a long time ago. Your health is your wealth, now I'm telling you so. Your health is your wealth, now don't you forget it. These are the words my father told me back when I was a lad, such a long time ago. Your health is your wealth, now I'm telling you so. Back when I was a lad, such a long time ago. Your health is your wealth, now I'm telling you so. Your health is your wealth, now I'm telling you so. Okay na? Okay, magandang hapon. Magandang hapon sa lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Ganon din sa ating mga televiewers. At higit sa lahat sa mga giliw natin taga-subaybay sa Health, Wealth, and Home dito sa www.ustream channel ITV Kakampi Online. Ay medyo ano tayo sa atin mga kumustahin natin itong mga taong na nagano nung kapistahan ng ating mahal na poong Black Nazarene. Biro mo, sa sobrang dami ng tao, halos hindi umuusad yung andas. Sa sobrang dami ng tao, ayon sa mga sabi-sabi, mas marami daw ang tao ngayon kaysa nung nakaraang taon na kapistahan ng Nazareno. Kaya nga lang, medyo malungkot nga lang dahil dalawang namatay, ang iba nagkasusugatan, ang iba nahimatay, marami ang nadala sa ospital. Kaya medyo, iyon lang ang napakalungkot na balita. Ngunit, sa dami ng mga debutante, sa dami ring mga osyusero at osyusera na, kumbaga sa hindi naman sila namamanata at hindi naman sila nag-aano ng panalangin sa ating mahal na Black Nazarene. Ngunit sa dami ng debutante, sa dami ng namamanata, kaya ganun na lang karaming tao dahil yung ibang mga nung araw pa naman ata, pero na itong mga bago-bago lang. Kasi, kumbaga sa ayon sa sabi-sabi nila, binigyan naman daw ng kasagutan ng poong Nazareno. Kaya, ganun na lang karami ng mga namamanata. Lalong-lalo na yung mga mga mahal sa buhay na nagkakasakit na halos hindi gumaling. Asawang lalaki o asawang babae o ang kanilang anak
ay isa man sa kanilang mga anak. Ay wala naman silang ibang patutunguhan at wala naman silang ibang pupuntahan kung sila naman ay mag-aano na para gumaling yung mga anak, yung anak, asawa or kapatid. Kaya ang ginagawa nila, sila ay lumalapit sa Poong Nazareno. Doon nila hinihinga yung kanilang mga problema para magkaroon sila ng kaliwalasan at maging magaan ang dalahin nilang problema. So, ang ano nila, kumbaga sa time na nananalangin sila upang mabigyang lunas kung anong karamdaman ng kanilang mga mahal sa buhay. Wala silang wala rin silang sapat na pera na ipangbibili ng gamot. Wala rin silang ibang mahingan kung saan sila pupunta dahil sa kung sige na lang ang hingi ng hingi, maging sa kapatid, mga kamag-anak, para bang nakakahiya ng lumapit. Minsan ka lumapit, minsan ka mabigyan. Mahihiya ka ng puntahan kung sa paghingi uli ng tulong. So, ang inaano na lang nila ay kumakapit na lang sila sa Diyos. Punta na lang sila sa Quiapo, doon sila nagsisimba at namamanata. So, ang ibang mga naman, sinasabi nila, binigyan daw ng kasagutan yung kanilang karaingan at yung munting hiling nila o ang taimtim na panalangin upang mabigyan ng kaukulang lunas yung kung sino man ang may karamdaman sa kanila. Kaya ganun na lang karami ang tao. Biro mo na galing pa sa iba't ibang probinsya yan, nagpunta lang dito para ma-witnessan yung kapistahan ng Buong Nazareno. Na taon-taon talaga yan walang puknat talagang, pero mas marami ang tao ngayon kaysa naman nung nakaraang taon. At saka nung nakaraang taon, medyo naglulok sa panahon ng mga ng Yolanda. Bagamat ngayon, bago Christmas, bago New Year, nagkaroon ng malaking pagsubok na binigay ang Panginoon. Para siguro, para kumbaga sa tulog yung mga tao, hindi sila magising sa katotohanan. Kaya ang natin, yung pagkukulan ng pansin, yung huwag tayong makalimot sa taas. Dahil yun lang ang tanging makakatulong talaga sa lahat ng mga problema na atin hinaharap. Kaya kung baga sa maging tayo sa ating kapwa. Kasi ang gusto ng Panginoon magmahal tayo sa ating kapwa, maunawaan natin ang ating kapwa. Huwag tayo magtatawa tulad sa ibang tao na ang iba ay nagtatawa kung ano man ang kalagayan ng isang tao, pinagtatawanan nila. Or di kaya kapag nagkamali ng salita, pagtatawanan. Bakit hindi tuwid? Lahat naman tayo nagkakamali, tao lang tayo na mayroong pagkakamali. Kaya medyo alisin na natin sa isipan natin na at saka yung pag-uugali natin yung medyo namamata tayo ng tao. Hindi dapat kahit gaano ka man kayaman, kung mapanghusga, mapangmata sa tao hindi rin maganda yun. Dahil yung kayamanan na tinatamasa mo, iyan ang hiram mo lang sa Diyos. Kung iyan ay sa tinatawag binawi ng Diyos, mawawalan ka lahat niyan Babalik ka rin sa paghihirap. Kaya yun lang ang itanim natin sa isipan natin, ang magbago. Hindi na tayo kinakailangan na katulad nung dati, parang baliwala, parang walang pakialam kung maghirap man yung isang tao, hindi mo tutulungan. Kailangan ngayon, sa panahon ngayon, tulong-tulong. Gawa nga nung
ika nga, pare-parehas naman. Kung tayo naman sinasalanta ng kastigo ng Diyos, ika nga, hindi naman isang tao lang, lahat tayo kinakastigo ng Panginoon. Kaya matuto na tayo. Hindi yung pairo-ipokrito. Tulad nung araw na yung hindi mo maintindihan yung tao kapag medyo maganda-ganda ang buhay at nakikita ito namang isang tao medyo mahirap, hindi niya kayang magano dahil mahirap nga siya. Hindi niya kayang sumabay o tumapat doon sa mga taong medyo nakakariwasa ang buhay. Kinakailangan maging tayo sa sarili natin. Kasi lahat naman tayo, mayaman, mahirap, puro tayo nakatapak sa lupa. Wala naman nakaangat sa lupa ang mga paa. Lahat nakatapak. Kaya, pare-parehas lang yan. Hindi namang nagkataon nga lang na kayo mayaman, kami mahirap, ganun ang sinasabi nung Ngayon, kay darating man ang ating mahal na Papa, si Pope Francis, medyo, maganda naman yan kay medyo nagkakaroon ng pagkakaisa para maging tayo sa ating, sa darating na 15, yung pagdating ng Papa. Pero ayon sa aking naririnig, may naririnig naman ako na yung mga non-believer kung tawagin, na sila daw ay hindi naniniwala sa pag ng ganyan. Bakit daw ang gobyerno naniniwala sa tungkol diyan kay Papa, tungkol sa ng mga pari. Hindi dapat magsalita. Irespeto ninyo at igalang ninyo yung ng Papa. Hindi naman yun yung, kung ayaw nyo maniwala, wag. Hindi naman kayo pinipilit na maniwala. Ganun lang yun. Dahil kung ano man yung ginudyos ninyo, hindi rin kami naniniwala. Pero, mas marami kaming naniniwala sa Papa kaysa sa inyo, konti lang yung Bakit daw ginagawang holiday? 15 Huwebes yun. 15. At saka yung 16 Biyernes yun. Sabado Linggo talaga namang walang pasok yun Bakit inaano ninyo yung, kasi ang sabi ninyo, kaisyo na yung pag-aaral ng mga bata. Hindi ganun. Kasi nga, kuminsan sinasadya ba naman yung kuminsan walang pasok, ilang araw na abot ng isang linggo walang pasok yung mga bata. Gawa nga na binaha, maglilinis ng eskwelahan, nagkaroon ng mga putik, may tubig, hindi pa makakapasok. Ganun din yun Yan na, 2 araw yun, bali pangatlo ng 19. Ikumpara naman doon sa mga nababahaan yung mga eskwelahan. Inaanuhan ng inuukupahan ng mga nag-i-evacuate yung eskwelahan. Ano ba naman yung 3 araw na iuukol doon sa hindi kayo dapat magsalita. Kung hindi kayo naniniwala, dahil alam ko iba ang sikta ninyo, pero ang pagkakaalam ko yung mga non-believer na yung iba, hindi naniniwala dahil ang organisasyon ninyo ay satanismo. Pero bakit yung ibang yung mga born again, naniniwala naman yun sa Papa? Yung ibang mga huwag nyo nang idamay yung ninyo dahil ang pagkakaalam ko, ang organisasyon ninyo ay satanismo. Kaya wag na kayong makialam. Bakit mamanduhan ninyo ang gobyerno na bakit naniniwala? Napakaano naman ninyo Hindi kayo dapat magsalita ng ganyan. Huwag kayong maniwala. Magklase kayo. Kung ilang kayo na non-believers, kayo na lang ang magklase. Yan ang nakakaano sa inyo. Iyon ang mga salita na rinig ko doon sa interview, ini-interview yung non-believer. Sa GMA ata yun, o News to Go. Hindi naman dapat ka magsalita, wag ka nang magsinalita ng ganun. Dahil kung ikaw ay maano ng mga believers, lalong-lalo na yung sa Quiapo, baka dumuging ka pa. O ilang kayo na hindi believers. Kukunti lang kayo, ikumpara naman sa mga ilang kayo na non-believers, kukunti lang kayo.
yung mga believers, mas marami. Kaya, baga, tumahimik na lang kayo. Kung non-believer kayo, manahimik na kayo. Dahil hindi naman kayo pinipilit na maniwala. Ano na muna natin dito sa bago ang lahat ay tayo muna ay bumati dito sa mga kaibigan natin na alam ko sila ay nanunood at nakikinig dito sa ating programa. Itong mga kaibigan natin na sila ay yung mga naging guest doon sa media forum ng balitaan sa Rembrandt. Binabati ko nga pala si Mr. Eric San Juan, siya po ang organizer nitong balitaan sa Rembrandt Forum. Ito naman yung mga yung mga naging guest niya doon. Si Judge Victoria, Vicky kung tawagin siya. Judge Victoria Villalon, Pontinilios. Siya po ay dating former judge ng Malolos, Bulacan. Alam niyo naman kung anong nangyari dito kay Judge. Si Judge po ay tinanggal nung panahon ni Gloria, nung administrasyon ni Gloria. Siguro ko dahil ito namang si Judge, nakikita ko naman sa niya na ayaw niya nung yung mga illegal na siguro ko ayaw sumang-ayon kay Gloria kaya siya tinanggal na ng pagka-judge doon sa Malolos, Bulacan. Panahon yun ni Gloria. Kaya sabi ko kung baga sa mas maganda talaga yung talagang nagsiservisyo lang ng nasa lugar na walang katiwalian na ginagawa. Yun ang makatao. Hindi yun yung manlilinlang ka, mandadaya ka sa mga taong bayan. Sa taong bayan. Kaya ganun na lang ang Pero si Judge ay nagkaroon din siya ng problema nung yung tungkol naman sa lupa. Kaya sa susunod na programa ko, ang magiging bisita ko ay si Judge Villalon Pontinilios. Binabati ko rin si Dr. William Dan. Dr. William Dan, siya po ay doktor ng agrikultura. Ganon din kay si Mr. Danny Atienza, isa po siyang psychic. Daw siya, nakakahula, nakakadetect kung yung nakakadetect siya ng hangin, ng yung ulap. Nadidetect niya kung sino yung mga taong, ang sabi pa niya, mayroon daw siyang mayroon daw siyang nalalaman na ngayong taon na ito, mayroong isang kandidato na mamamatay. Iyon ang hula niya. Ngayon, ito naman, binabati natin yung mga nagkaroon ng exhibit sa Glorieta kahapon. Tungkol ito sa tourism. Lahat sila ay mga taga-Bohol. Marami silang mga exhibit. Marami silang para doon sa tourism. Si Miss Francisca, binabati ko si Miss Francisca Yu. Isa siyang account executive ng Blue Water. Si Miss Manilyn Biro. Siya po ang reservation officer naman ng Panglao Island Nature Spa. Siya po itong kung kayo ay pupunta doon sa nasabing resort, makikipag-coordinate kayo kay Miss Manilyn Biro. Siya po ang reservation officer kung kayo ay magpapa-reserve.
Ganon din binabati ko si Mr. Josefino, Jojo kung tawagin. Jojo Barito. Barito na hindi yung barito spelling ng barito tulad kay Miss Barito na artista. Ang ano niya is Baritu. Barito yun ang spelling ng kanyang apelyido. Siya naman ay isang yung transport services. Siya naman ang head ng ng Pamilakan Tours and Transport Services. So, bago ang lahat ay muna tayo. Teka. Bago natin ipagpatuloy ang natin ay muna tayo ng isang patalastas. Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. Swak sa ating pangalan, may balitang puno ng pag-ibig. Ngayon, kahit arawan ng kita, pwedeng magkabahay. Dahil interes na affordable loan, pinakamababa na. 4.5% na lang. Hulog buwan-buwan, kayang-kaya. Kailangan ng mas malaking bahay? Sige, lipat na! Sa regular housing loan naman, binaba ng 40%. Milyon-milyong buhay na ang aming napaganda. Dapat kayo naman. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Eto na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagabot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth office. Your health is your wealth. Now don't you forget it. These are the words my father told me back when I was alive, such a long time ago. Your health is your wealth. Now I'm telling you so. It don't matter how rich with money you are, or if you drive around in a big fancy car. If you're the lord of the manor or the belle of the ball, if you haven't your health, sure you've nothing at all. Your health is your wealth. Now don't you forget it. These are the words my father told me back when I was alive, such a long time ago. Your health is your wealth. Now I'm telling you so. You can have all your riches of diamonds and gold, but they don't mean nothing when the Lord takes your soul. But the one thing that'll help you along every day is to stop for a moment and kneel down and pray. Your health is your wealth. Now don't you forget it. These are the words my father told me
I was a lad, such a long time ago. Your health is your wealth, now I'm telling you so. Hi, your health is your wealth, now don't you forget it. These are the words my father told me back when I was a lad, such a long time ago. Your health is your wealth, now I'm telling you so. Back when I was a lad, such a long time ago. Your health is your wealth, now I'm telling you so. Hi, your health is your wealth, now I'm telling you so. Okay, ano muna tayo ng special announcement tungkol po dito sa anak ng kaibigan natin na sila Mr. and Mrs. Jerry Gerardo. Yung tungkol po dito sa anak nila, kung sino man ang nakakakilala dito kay Doktora Caroline Gerardo. Siya po ay namatay na nung Huwebes. Nakaburol ngayon ang kanyang mga labi, ang kanyang labi sa sa Funeraria Pass diyan sa Aranita sa Quezon City. Kung sino man nakakakilala sa kanya kay Doktora Caroline Gerardo, mga kaibigan, kakilala or kamag-anak, siya po ay nakaburol ngayon sa Funeraria Pass doon sa Aranita sa Quezon City. Ang naging sanhi ng kanyang kamatayan ay ang karamdaman niya na leukemia. Napakabait na bata na yan. Ngunit medyo talagang ganun may takdang oras, takdang panahon ng pagkuha sa atin ng Panginoon. Ngayon nagluluksa ang kanyang mga magulang, mga kapatid, yung mga ibang mga kaibigan na nakakaalam. Yung hindi pa nakakaalam, ulitin ko po, si Doktora Caroline Gerardo, siya po ay pumanaw na. Kaya kung medyo kayo, pwede ninyo puntahan sa Funeraria Pass. Ang mga labi niya ay hindi ililibing, kundi i-cremate bukas. Bukas ang cremation, hindi ko nalaman kung anong oras. Kaya bukas, kumbaga sa mamayang gabi, yun ang huling lamay sa kanya. Kaya medyo nakakalungkot dahil nung nagkasakit daw yon si doktora, mula nung Christmas hanggang nag-New Year. Pagkatapos ng New Year, saka naman siya namatay. Araw mismo ng New Year, doon siya namatay. Kaya medyo malungkot ngayon ang kanyang mga magulang. Inaano natin tungkol dito naman sa ating kalusugan. Yung tungkol dito sa kalusugan, nag-ano tayo ng medyo yung mga nabanggit natin noon para sa detox. Ngayon naman ay ang mga iba't ibang klase na dahon medyo na panggamot. Ito palang katawan natin ay nagbubuo ng milyon-milyong selula, cells kung tawagin. Kasama na doon ang mga organs nito. Kaya noon nabanggit natin itong tungkol sa stevia, goto cola at saka yung ginger. Ang ginger yan ang pamatay ng mga bakterya. Kaya kumbaga sa kayo ng salabat. Masarap inumin ang salabat lalo na kung medyo mainit-init pa ng konti. Maganda yung stevia na yan, magandang inumin. Lalo na kung yun ay lalagyan mo ng isang hiwa na makapal yung kamote.
Tapos pag iinumin mo na, pwede mong lagyan ng konting sugar para medyo tumamis na ng konti. Pwede mo pigaan ng kalamansi para lalong mamatay yung bakterya. Itong stevia naman, sa halip na bibili ka ng asukal, yung stevia na lang, sweetened na stevia, yun na lang ang bilhin dahil natural yun. So, naanuhan din natin yung turmeric. Yun pala ay ang promote the health of our hearts. Kaya medyo maano tayo. Lagundi, mayroong lagundi dito. Ang lagundi ay nakagagamot ng ubo, sipon, yung trangkaso, ayan. Yan naman ay nakagagamot sa ganun, lagundi. So, ang ibang karugtong yan, lagundi, mamaya ay ilalahad ko sa inyo. So, itong naman, lemongrass, iyan pala ang naglilinis ng ating colon. Para medyo ginhawa tayo, magandang pag-digest ng natin, pagkain, para siya, yung maging maayos ang daloy ng natin. Tsaka mayroon pa yung basil. Basil, hindi ako masyadong familiar sa basil, pero ito pala ay prevent ng premature aging. Ano pala yun ng premature aging? So, ang kasunod naman ay itong kangkong. Ang kangkong, hindi natin masyadong iniintindihan dahil ang akala natin wala tayong benepisyo na makukuha dyan. Ang benepisyo para makukuha natin sa kangkong, iyan pala nagpro-protect sa liver natin para hindi magkaroon ng karamdaman ng liver natin. Upang manatiling malusog ang ating atay. So, ang malunggay, alam na ninyo yung malunggay. Yan ang nag-ano ng immune system natin. So, alam ko familiar kayo dito sa malunggay. So, ang kasunod ay pineapple. Yung pineapple ay nag-ano naman niya nagtumutulong upang ma-digest ang ating pagkain. Yung kamuti tops, relieves naman ng constipation. Para maganda yung pag-ano natin. Pasintabi dyan sa mga nagme-merienda, yung pagpupupo, magandang kamuti, nakakatulong yan sa pagpupo natin. So, yung pandan, ito na yung pandan. In strengthen naman, strengthen, ito yung weak nerves, pala. Yung weak nerves, yung bang medyo tayo sa yung hindi maano yung katawan natin or yung mga nerves natin ay walang kasigla-sigla. Yan naman ang nakakatulong yung pandan. So, gumawin naman tayo dito sa iba't ibang ang mga iba't ibang medicinal plants ay yung kasama na ito yung mga pandan, itong damong Maria. Yung damong Maria dyan yan nabibili sa Quiapo. Maganda rin ito sa katawan natin, yung pag nilalaga. Nakakatulong din yan upang tayo ay medyo maging maayos yung katawan natin. Ang herbavena, nakakatulong din yan upang gumaling ka. Lalo na kung ikaw ay tinatrangkaso, masakit-sakit ang mga kasukasuan, nakakatulong yung herbavena na yan. So, ito naman eucalyptic, ano ba ito? Eucalyptus. Yung eucalyptus, hindi ako masyadong familiar sa eucalyptus. Medyo nakakatulong din ito sa ating katawan. So, ang sumunod dyan ay lagundi. Kasama yung lagundi doon sa yung mga banaba, yung
ano pa ito, pandan, kasama yan yung lagundi na yan. So, ang sambong, alam natin ang sambong na medyo nakakatulong din yan upang luminis ang ating yung dugo. Nakakatulong yan upang maging malusog ang ating mga yung ating mga nerves. Yan nakakatulong yung sambong na yan. So, itong banaba naman, mayroong ibang klase ng banaba, ibang klase, ibang pangalan ng banaba. Ang tawag dito ay Trumia specioso. Ay, hindi pala speciosa pala. Trumia speciosa. Helps fight diabetes. Kung may sakit ka na diabetes, ay nakakatulong itong banaba na ito. Siguro, nilalaga din ito, tapos iinumin mo. Kung diabetic ka at saka mataba ka, nakakatulong itong na ito. Para hindi masyadong maging yung diabetes mo. Tapos, acts the digestion system. Nakakatulong din pala ito sa pag-digest ng pagkain para hindi ka mahirapan magpupo. Maganda na umaano sa pagtulong na ma-digest ang ating pagkain. Tapos, helps is urination. Kung hindi ka pala nakakaihi masyado, medyo nahihirapan ka umihi. Parang kidney na ata yan. Medyo makakatulong ito upang maganda ang daloy ng ihi. Kasi kung mayroon kang kidney, medyo hirap ka sa pag-ihi. Ganun yun. Pero itong banaba, maganda rin pala ito. Na nakakatulong sa ng pag-ihi. Iyan niya, maganda raw sa may karamdaman na kidney. Good for the kidney. Kaya malaking tulong pala itong banaba. Kinakailangan nga lang, ka, yung bang maglaga. Magtiyaga ka lang maglaga ng banaba. So, at saka kung medyo lumalapot yung dugo mo, medyo nakakatulong ito para mag-circulate ang dugo mo. Kaya malaki pala ang tulong na nagagawa nitong banaba. More on yung blood pressure.